Good evening mga guys, no? So welcome back to my YouTube channel, no? So for tonight's video is ipapakita ko sa inyo, no, yung overload test ng ating small solar setup, no? Na merong 500 watts na pure sine with inverter at merong peak power na 1000 watts. At ang continuous load nito is I think is 300 watts yung continuous load nito. Gagamitan natin ng 200 watts na mini rice cooker, electric mini rice cooker, no? Yan, naka-plug na siya. Nakita nyo, walang daya yan. So papunta din dito. Tapos hindi pa natin in-on yung inverter natin, no? So specifications pala nito na rice cooker is ito. Nabili ko to sa lagang almost 600 pesos sa Shopee. Yan. Model niya, capacity 1.2 liters, voltage 20 volts, frequency 50 Hz. Power niya is 200 watts. Around 200 watts, mga I think there to 230. Kung bagong salang pa lang, no? Yan yung specifications ng rice cooker. So kanina guys, hindi ko napakita sa inyo, tinisting natin sa bigas, pero hindi kinaya ng battery natin na 100 Ah na lead acid lang, kasi nga second hand lang. Hindi kinaya yung power ng rice cooker. Automatic nag-shutdown yung inverter natin at yung LVD. Kinut off niya yung output ng inverter, no? So ito. At nag-function talaga yung power on and off delay natin, no? So malaking tulong talaga to, para at least kung may interruption dito sa output, hindi niya agad i-on yung outlet natin or yung output ng inverter natin, no? So may 10 seconds delay siya, so hindi agad masisira itong appliances natin or in between sa kanila, no? So ayan guys, isasalang ko na lang yung tubig ko na lang. I-on natin yung inverter natin. Yan. So may interruption na, no, sa ilaw. Close yan. Base sa ating monitor sa PZEM, meron na siyang standby at least 50 watts or around 40 pala. Yan, warm pa yan. So i-cook natin yan mga guys, no? Yan na, para makita nyo. Yan. Yun, nag-function yung power on and off delay natin, no? Relay. Yun guys, patay na naman. So walang power kasi patay yung relay. Ayan guys, shutdown. Yan guys, no? Makikita nyo. 5, 4, 3, 2, 1, go. Yun, narinig nyo? Nag-beep yung inverter natin, no? So hindi niya kakayanin yung starting power ng yan guys. Tingnan niya mabuti guys. So may countdown yan para hindi agad magsusupply yung output natin. Ayun. Tingnan niyo guys. Tingnan niya mabuti guys. 2.9 pa yan. Yan, 261 watts. So mataas-taas talaga, no? So yan, papatayin na lang natin mga guys, para iwas di masira yung pure sine wave inverter natin na 500 watts. Yan, nag-on ulit yung output ng inverter kasi bumalik sa reconnect niya na
13 volts o 12.5 siguro, 12.5 siguro yung sinet ko sa LVD na reconnect. Tapos yung disconnect niya is 12 volts lobat niya. So yan guys, kahit pala hindi kanin yung isasalang natin or bigas, hindi pala kaya pa din yung starting. Although resistive load naman to, isa katulad ng inductive load na times 3 yung surge power niya, no, sa inverter or yung normal na konsumo niya. Ganun pa din, battery talaga yung problema natin. Kahit 50 Ah lang, 50 Ah na LiFePO4, no. Kasi tingnan ko sa Shopee, meron yung 50 amps na discharge rate at 50 amps din na ano yan, charging rate niya or charge rate niya. Pero at least 10 amps lang, okay na yan. So yan mga guys, no. Kung kaya naman ng inverter natin, hindi talaga kinaya ng battery natin. So at yung updated pala na wire size natin na ginamit, no, nakabit na natin lahat. Yan, makita nyo, number 8 na yan, silicone wire, gauge 8, no. So yan, so makakapal na yan guys, tamang tama na yan sa ano yan, sa setup natin. Ito na yung final wiring natin size, no. Yan, so makapal na yan. So makita nyo na naman 8 EWG 8. So ayan guys, so power on natin ulit. Tingnan natin guys, i-warm natin kasi grabe yung surge. Kuha niya pa starting yun. Ayan guys, kahit naka-warm na siya, malakas pa din, no. Meron pa din kinukonsumo sa inverter natin, no, around 30 watts kasi yung may konsumo na mga 11 watts sa inverter natin sa on pa lang, idle display niya at sa LVD dito. So, tatlong module na to. So i-cook natin guys, no. I-cook natin, tingnan natin yung yun. Grabe guys, 250, umabot sa 250 ang load. So tingnan natin, no. Yun, on ulit na tingnan natin guys, yung yan. Hindi talaga kayanin guys. Warm na lang natin. Tapos yung LVD din pala, no. Kaya naka-cut off yan kasi yun nga, naabot na niya yung cut off voltage na 12 volts. Kaya naka-cut yung power sa output na pure sine wave inverter natin. Pero kung isit natin to ng 11 volts, yun, ano yan, kaya niya talaga at least ilang segundo lang, makita nyo dyan. Pero hindi ko na ipapakita sa inyo kasi hindi naman talaga kaya at mahirap na, no, dito tanggalin pa din. So yun lang mga guys, no. So battery yung unang papalitan natin bago yung solar panel. Si last na pabili natin dito is solar panel na 100 watts, at least 100 watts. Tapos yung battery at least 50Ah na LiFePO4. Pumister yung, pero kaubusan ng stock or magbibuild na lang tayo. Ganyan. So ganyan mga guys, no. Dito yung papadating pa, pre-order pa yun So yun lang mga guys, no. Maraming salamat sa panonood mga guys. Update lang sa ating small solar setup. Maraming salamat.